Sa inyo po na mga kasama ho namin ngayon na nagbibigay luwalhati po sa ating Panginoon, pampapagpalang araw po sa inyong lahat. At sa mga iba po dyan, lalo na mga kapatiran po natin na nasa karamdaman, patuloy po kaming nananalangin po sa inyo. Ano po? Maging sa mga Gragas family, Gualberto family, yung po mga anak ninyo ay patuloy ho namin dinudulog sa panalangin. Ang ating pong prayer chat room ay makita ho po ninyo na makilos at nandyan po ay nagpapanalinganan po tayo sa isa't isa. At kung meron pa po kayo mga iba pa mga panalangin, ay ito po ay ating pong pinagsasalusaluhan sa darating po na Thursday evening 7:30. At alam natin na ang panalangin ay napakahalaga sa bawat isa. So ngayon po ay tatanghal natin ang ating pong Panginoon at nais po natin na tayo po lahat ay manalangin, tayo po lahat tumayo sa kanilang bahay po natin at tayo po'y muna'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa araw na ito, O Diyos, kayo po ang aming pong itinataas. Nilalapit ho namin ang aming serbisyo sa araw na ito. Tanggapin niyo po, O Diyos, kasabay ng aming pong paghingi ng tawad sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga kasalanan. Dalangin namin, Ama, na ang inyong salita ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, magbigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman, nang sa gayon ay hindi kami masinsay ni naman. At ang inyong salita, Panginoon, ang siyang aming tunay na buhay. Pagpalain niyo po patuloy ang aming pong mga kapatiran, ang aming mga kasamahan, at kung sino man po na gamitin po ninyo ang mensaheng ito sa iba, masumpungan po nawa, Panginoon, ang iyong kaligtasan at kapatawaran sa bawat mensaheng ipinapahayag sa pulpito pong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon po ay sa mga ating pong mga magulang, lalong-lalo na ay iniimbitahan po natin ang inyong pong mga anak na dumalo dito po sa ating pong Lighthouse Youth Convention 2021. Ito po ay magbibigay diin doon po sa topic natin, Beauty in Purity. Mahalaga po na ang ating pong mga anak ay ating pong maproteksyonan sa pamamagitan po ng kaalaman na binibigay ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng karunungan, no, na pinagkakaloob po sa atin ng salita ng Diyos. At ito po ay nagbibigay ng kaunawaan sa ating pong lahat, maging sa ating pong mga anak. Alam nyo, yun lamang po ang ating pong protection para sa ating pong mga anak. Anong protection natin sa kanila? Ang salita ng Diyos. Ang matuto ng salita ng Diyos. Dito po sa sanlibutan na ito ay punong-puno ho ng kaparaanan upang ang tao ay masinsay at madaya ng dyablo. Kaya, alam nyo, hindi ho natin kayang personal natin, hindi natin kayang proteksyonan ng ating pong mga anak, tanging ang Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa Panginoon, sa pamagitan po ng Kanyang salita. Ano po? Kaya ito ay Beauty in Purity series, our basis for purity. At syempre, ang pinaka-basis ho natin dyan ay ang salita ng Diyos. Kaya tuturuan po natin ang ating mga anak. Himukin po ninyo ang inyong pong mga anak sa October 2, Saturday, 6:30 to 9:30 po. Ito po ay 3 oras, pero napakahalagang oras upang maturuan po natin ang ating mga anak na labanan ang tukso, kasalanan ng sanlibutan pong ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya commitment natin yan, ating mga magulang, yung ating pong lahat po ng mga members din po natin na wala pa hong asawa, o kahit po kayo po na may mga balak magpakasal, no? Balak mag-asawa, ay
nire-require ko po kayong mag-attend po rito sa purity vows na ito. At ito po ay pananggalang ho natin sa tukso ng sanlibutan. Alam niyo po, ligid sa ating kaalaman, ang ating pong mga anak ay nanganganib po dyan sa mga social media yan. At hindi ho natin, kahit po yung paggagamit ho nila ng kanilang mga cellphones, hindi ho natin sila kontrolado dyan, mga kapatid. Pero pag ang kanilang puso at ang kanilang isipan ay babad sa salita ng Diyos, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita ang siyang magpapatnubay sa kanila. Kailangan lang natin ho silang turuan, bigyan ng kaalaman at bigyan ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Ngayon, ipagpapatuloy po natin yung ating pong pinag-aralan kaninang umaga. Ito po ay patungkol sa gospel, no? Dispensational gospel. Ngayon, kaya po ito pong pangalawang bahagi ng dispensational gospel, mga kapatid, ay para ito po ay isang katuruan na hindi ho madali. Kailangan po nito ay uupuan at pag-aralan, pakinggan po ninyo ng maigi at ulit-ulitin po itong pakinggan. At sa hapon ito ay atin pong tutunghayan ano nga po talaga. Hindi po ito exhaustive, bibigyan ko lang po kayo ng patikim ng mensahe ng tinatawag na the gospel of the kingdom. Okay? So, tingnan niyo po ito uli, ang ating pong PowerPoint, mga kapatid. At nandyan po ay makikita ho natin na yung gospel of the kingdom, ay itinuro mula ng ating pong Panginoon. Actually, si John the Baptist ay sakop pa rin po siya sa gospel of the kingdom. Dahil yun din po ang laman ng kanya pong nilalaman ng kanya pong pagtuturo. Gospel of the kingdom po yan, dahil kaiba po ito doon sa the gospel of grace of God. So, ibang-iba po itong gospel of the kingdom sa gospel of the grace of God. Tayo po na mga mananampalatayang Lighthouse Bible Baptist Church ay alam po natin na paghati-hatiin ang bawat salita ng Diyos, bawat verses ng salita ng Diyos. Alam ho natin kung saan ho natin sila ilalagay. Kaya hindi ho natin pinanghahalo ang gospel of the kingdom sa gospel of the grace of God. Hindi ho natin po yun pinaghahalo-halo. Pag pinaghalo-halo nyo po yan, lalabas na ang kaligtasan mo ay by works. Pag pinaghalo po nyo po itong dalawang ito, yung gospel of the kingdom at saka yung gospel of the grace of God, pag pinaghalo nyo po yan, well, maniniwala ka na ang kaligtasan ay nawawala. Ano po? Kaya napakahalaga na maati po itong maibahagi. Mailagay natin sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang sitwasyon, sa tamang period of time. Now, gospel of the kingdom. Ano po ba ang mensahe ng gospel of the kingdom? Alam na natin kung ano po yung mensahe ng the gospel of the grace of God. Ano ang tinuro ni Apostle Paul? Yung gospel na yun ay tinuro ni Apostle Paul is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun po yung nakita ho natin sa 1 Corinthians chapter 15, okay? Verse 1 to 4 at 1 to 5. Yun po ay itinuro sa atin ni Apostle Paul. So, na ang kaligtasan ay libre, walang bayad. No? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, na ang kaligtasan ay hindi sa paggawa ng kabutihan upang mapunta tayo sa langit. Yun po ay nakalagay sa Titus chapter 3 verse 5. So,
settled na ho tayo doon sa gospel na yon. Now, ito pong gospel of the kingdom, mga kapatid. Una, ang nilalaman o ang mensahe ng gospel of the kingdom ay, number 1, the coming king and his kingdom. Kasi ito ho ang ipinahayag ng ating pong John the Baptist at maging ang ating pong Panginoon. At anong pa sabi rito sa pananakasulatan? Dito natin po yan makikita na ipinahayag ang kanyang kapahayagan ni John the Baptist ay patungkol po sa parating na hari at parating na kaharian. Sa Matthew chapter 3, verse 1 to 2, sabi po ng banal na kasulatan, in those days came John the Baptist. Okay? Ito ho, ang soul winning, ang pag-akay ni John the Baptist ng kaluluwa. No? Preaching in the wilderness of Judea. Ito ho ang mensahe ng kanya pong preaching. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, dapat ho natin maunawaan na sa kapanahonan po natin ngayon, ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng ginagamit natin, yung Roman road. Di ba? Romans chapter 3, verse 23, ang lahat ay nagkasala. Now, hindi ho natin yan makikita sa four Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi ho natin makita na yan po ang ginamit ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John, o naging ng ating pong Panginoon. Yung Roman road or John road. Yung sa Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 5 verse 8. Hindi ho natin makikita yan. Romans chapter 10. Ano po? Wala ho tayong makikitang ganyan na kaparaanan ng kapahayagan. Pero dito po, ganun ho, ipinahayag, repent ye, magsisi, for the kingdom of God is at hand, or for the kingdom of heaven is at hand. Now, pangalawa po, ang mensahe ng kingdom of the gospel ay ito, repent, be baptized, and show the proof of changed heart. Okay? Sa panahon po natin ngayon, hindi ho, ganito. May repent tayo, pero yung baptism ay hindi po required sa ating kaligtasan. At yung change of heart ay hindi po immediate. No? Pero nung panahon po noon, sabi rito, saan natin makikita yan? Sa Matthew chapter 3, verse 6 to 8. And were baptized of him in Jordan. So ito naman po, ang context po nito ay si John the Baptist nagbabautismo. At nung binautismohan po, sabi diyan, sila, and were baptized, sino ba ang babautismohan ni John the Baptist? Sabi diyan, confessing their sins. Okay? Pag ikaw ay ipinahayag mo ang iyong kasalanan, okay, babautismohan ka sa ilog Jordan. Tapos anong sabi diyan? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, abay habang nagbabautismo ho si John the Baptist, abay may dumarating po naman ng mga Pharisees at saka mga Sadducees. Ito po yung mga religious leaders nung panahon ni John the Baptist. Ito po yung mga religious leaders nung panahon ng ating pong Panginoon Hesus Kristo. Sila yung mga lehitimong leader ng relihiyon. Kaya nung sila rin po ay lumapit kay Apostle John o kay John the Baptist upang magpabautismo, abay sabi ni John the Baptist sa kanila, O generation of vipers. Ay, matinding salita po ito. O generation of vipers. Ano po ba kung sa termino ho natin, kayong mga henerasyon o kaya lahi ng mga ulupong. Ay, antindi naman ng context ng Gospel of the Kingdom ni John the Baptist. Kayong mga lahi ng mga ulupong, sabi dyan, who hath warned you
to flee from the wrath to come. Bring forth, therefore, the fruits meet for repentance. Bring forth. Yun sasabi. Oh, generation of vipers. Mga lahi kayo, mga ahas kayo, mga ulupong kayo. Ay, ganun ang pagkasalita ho rito ni John the Baptist. Alam niya na itong mga Sadducees at mga Pharisees ay mga ipokrito, no? Hypocrites. Sila ho ang mga tinutukoy ng kapanahonan ng ating pong Panginoon Hesukristo na mga nakasuot ng maputi ng kasuotang pangrelihiyon. Subalit ang loob niyan ay bulok pa sa buto ng patay na nasa loob ng nitso. Ganon po ang pagka-describe sa mga Pariseo at mga Sadducees. Pariseo at saka Sadduceo. Kaya sabi rito, bring forth, therefore, fruits meet to repentance. Patunayan niyo muna ng inyong mga buhay na kayo talagay nagsisi na. Yan ang sabi. Patunayan niyo muna. Kaya yung pong Gospel of the Kingdom nung panahon ni Apostle John the Baptist ay maging ng ating pong Panginoon Jesucristo, ang pagpapahayag po ay makita yung katunayan na sila nga'y nagsisi at nagbago ng kanilang buhay. Kaya si Nicodemus mga kapatid, isa rin po yung Fariseo. No, mataas din ang kanilang katungkulan, leader ng kasalukuyang ng kapanahunan nila ng simbahan. Pero si Nicodemo mga kapatid ay naligtas dahil nakita yung kanyang pagbabago ng kanyang buhay at talagang pagsisisi. Nakitaan siya ng pagsisisi. Nakita sa kanyang gawa, nakita sa kanyang kilos. No po, at pinuntahan niya pa ang ating pong Panginoon Hesus. No? At pinuntahan niya yung gabi. No? Siya'y nagtanong. Kaya sa atin po kapanahunan, abay, paano lang ba tayo maligtas sa kapanahunan natin? By faith, tanggapin si Kristo Jesus. Tapos, magsisi ng ating pong mga kasalanan. Yun lang, dalawang yan. Have faith in Christ Jesus who died on the cross for our sin and repent of our sin. Talikuran ng ating kasalanan. So, kaya sila ho hindi. Habang hinahanapan sila ng prueba, show us the fruit meet for repentance. Show us, pakita mo sa amin na ikaw talaga ay ligtas. Ikaw talaga ay nagsisisi at babautismuhan kita. Sa atin po hindi, di ba? Kapanahunan natin, no? Magtumanggapin mo si Kristo ngayon, gusto mong pabautismo ngayon din, bautismuhan ka. Okay, pangatlo, the promised king and his kingdom to the nation of Israel. Anong ibig sabihin yan? Ito po ang mensahe. Pag sila po ay nagpapahayag ng gospel of the kingdom, ay ibinabalik po nila, ipinapaalala ho nila ng mga mamamahayag na ang kaharian at ang haring ipinangako ay nandiyan na, ipinangako sa bansang Israel. Kasi tunay nga po naman talaga na napakatagal na panahon, for almost 4,000 years, ay hinihintay nila itong ipinangakong hari at ipinangakong kaharian. Mismo sa kanilang bayan, sa bansang Israel. Kaya po, noong ipinahayag na ang gospel of the kingdom, nakatuon nga talaga patungkol po doon sa hari, patungkol po doon sa kingdom. Dahil nung panahon na ito, ay sa napakatagal na rin panahon, ang mga Israelites, ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhan. Wala silang sariling hari, wala silang sariling kaharian. Wala. Kung kaya, yun ang inaasam-asam nilang pangako.
Kaya nung dumating po si Kristo Jesus, yun po ang kanilang blessed hope, ika nga, nung panahon na yun. Na eto na ang aming hari, no? Nagpapakain sa amin. Eto na ang aming hari, nagpapagaling. Eto na ang aming hari, nga kahit patay, binuhay. Eto ang aming hari. Meron na kaming hari. Yun. Nga lang, nadismaya sila dahil yung haring inaasahan nilang hari, napako sa krus. Hindi nila naintindihan. Okay? So, pero yun po ang gospel of the kingdom. Ngayon, ano sabi dyan? Sa Luke chapter 1 verse 67 to 69. And his father, Zacharias, was filled with the Holy Ghost. Ito po nung bata pa. Sanggol pa ang ating pong Panginoon Jesucristo. Pero siya po ay nagpahayag. And prophesy saying, Blessed be the Lord God of Israel. Nung nakita ni Zacharias, si Kristo Jesus, maliit pa lamang, sanggol pa lamang, ay nakita niya kagad, ito ang ipinangakong hari. Kaya sabi niya, siya nagpuri, Blessed be the God of Israel, for He visited and redeemed His people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David. Naalaala nila yung kagitingan ni David, yung kagandahan ng kaharian ni David. Ito na uli, ipinanganak na ang tagapagligtas, ang anak ni David, ang Kristo, ang Misaya. Yun po ang laman ng gospel of the kingdom. Ngayon, pang-apat, tingnan niyo po ang pang-apat. Sa pang-apat, number 4, the cross of Christ was not part of the kingdom message. Ulitin ko po The cross of Christ was not part of the kingdom message. Totoo po. Kasi nung kapanahonan na yun, may naligtas ba nung kapanahonan ni John the Baptist? Meron. May naligtas ba nung kapanahonan ng mga apostoles? Meron. May naligtas pa po ba nung kapanahonan ng ating Panginoon Kristo Jesus? Meron. Pero, ang style ng soul winning, ika nga, if I may use that term, the message of soul winning is not the cross of Christ. Kaya in the gospel of the kingdom, the cross of Christ was not part of the kingdom message. Okay. Now, panglima, mga kapatid, kasi sinabay ko na yung pang-apat at pang-lima kasi iisa lang naman yan na verse na ipapakita ko. Now, pang-lima, the resurrection of Christ was not part of the kingdom message. May nabasa po ba kayo na nag-soul winning si Matthew, si Mark, si Luke, si John at ginamit po yung gospel na tinuro ni Apostle Paul that Christ has died, buried, and rose again from the dead? Hindi. Kasi yung gospel of the kingdom, hindi po ito yung gospel of the grace of God. Okay? So, bakit po ganyan? Dahil po sa tamang, the rightly dividing of the word of truth. Tamang pagkabahabahagi ng salita ng Diyos. Kaya, the cross of Christ was not part of the kingdom message. And number 5, the resurrection of Christ was not part of the kingdom message. Now, Luke chapter 18, verse 32 to 34. Anong sabi rito? Now, ito ho, yung kapahayagan ng ating pong Panginoon Jesus. Sa talatang yan sa banal na kasulatan, pangatlo ng beses, sinabi ng Panginoon na siya ay mababayubay sa krus. Pangatlo ng beses niya sinabi na siya ay mamamatay
Pangatlo ng beses sinabi niya na siya'y ililibing at siya'y mabubuhay muli. Ano po? Pero hindi siya naintindihan ng mga disipulo niya, ng mga apostoles. Dito makikita natin sa verse 18, chapter 18 na ito, verse 32 to 34. For he shall be delivered. Sabi niya, no? Nagsasalita po rito ang ating pong Panginoon in the third person. Sinasabi niya na yung Messiah, yung promised King, yung pong tagapagligtas, he shall be delivered. Third person, hindi niya sinabing, I will be delivered. No. Sinasabi niya na siya, he shall be delivered. Pero tinutukoy niya siya kanyang sarili. Hindi pa rin maintindihan ng mga apostoles. He shall be delivered unto the Gentiles, shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on, and they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. Okay? Ngayon, ano sabi sa susunod na verse? And they, sino yung they? The apostles. And they understood none. N-O-N-E. And they understood none of these things. Kahit 3 beses na ito paulit-ulit ng ating Panginoon tinuro sa iba't ibang okasyon, yes. Hindi pa rin po nila maintindihan. No? And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Ayun pala. No? Hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan, kasi tinago din sa kanila. Kung bakit ganon? Kasi yun po, yung gospel of the kingdom, yung resurrection and the cross of Christ, even yung pagkalibing ng ating pong Panginoon, ito po ay hindi laman, hindi mensahe ng gospel of the kingdom. Okay? Kakaiba po doon sa panahon ni Apostle Paul. Kasi sa panahon ni Apostle Paul, tinuro po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, ano sabi ho doon? For I delivered unto you that first of all, that which is I received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and he was buried, and he rose again the third day, according to the Scripture. This is the gospel of Apostle Paul. The gospel that was revealed to him and him only. Sa kanya, ipinahayag at sa kanya lamang. Hindi kay Matthew, hindi kay Mark, hindi kay Luke, hindi kay John, hindi kay Peter, kay Apostle Paul. Yun yung kaibahan ng gospel of the kingdom sa the gospel of the grace of God na ipinahayag kay Apostle Pablo. Okay? Now, Numbers, pang-6. Enduring to the end is required. Okay? Enduring to the end is required for salvation. Okay? Kaya iba talaga. Saan natin makikita yan? Sa Matthew chapter 24 verse 13. Ito ho, yung madalas ko nang sabihin po sa inyo na ito po ay tribulation verse. No? Hindi po ito kasama, itong verse na yan, hindi yan sakop doon sa gospel of the grace of God. Yung ibang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, 2023, sa kingdom, sa age, sa church age, ay ginagamit yan sa kaligtasan. Actually, proof po nila yan
na ang kaligtasan nawawala. Pero hindi ho. Ang sabi diyan sa Matthew 24 verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang mananatili, ano yung the end, hanggang sa katapusan, the end of tribulation period. He that endureth unto the end of the tribulation period, masisave ka. Okay? Napakahalaga na manatili kang hindi magpapatatak. Napakahalaga na manatili kang hindi mag-worship sa beasts. Napakahalaga na manatili kang hindi mag-worship doon sa image of the beasts. Napakahalaga. Yun, mga kapatid. At pag yun po ay nanatili tayo, hindi ka nagpatatak, hindi ka nanambahan sa nag-worship kay Antichrist, hindi ka nagpasakop, nanatili kang tapat sa Panginoon hanggang kamatayan, no, masisave ka. Okay? So, yan po muna ang 5 nilalaman ng mensahe ng Gospel of the Kingdom. Ano nga yun? The coming King and His Kingdom. Okay? Samantalang sa kapanahunan ng Gospel of the grace of God, ang kaligtasan is libre. Okay? At galing po sa Panginoon. Repent, be baptized, and proof of changed heart. Sa kapanahunan natin. Faith in Jesus Christ and repentance. Yun po. Kaya sabi nga natin, kahit hindi ka nabautismohan, hindi naman po ang bautismo ang isa sa kaparaanan ng kaligtasan. No? Baka yung iba ay hindi ho naunawaan kung ano pong ibig kong sabihin ng kaligtasan. Pag sinabi ko pong kaligtasan, yung ikaw ay may katiyakan na sa langit tutungo. Ligtas ka sa tiyak na patutunguhan ng iyong kaluluwa sa impyerno. Kaya ako po ligtas, hindi na ako tutungo sa impyerno. 100%. Hindi po ako tutungo sa impyerno ni sa purgatorio. Wala naman pong purgatorio sa banal na kasulatan. Ang tungo ko po, pag ako'y namatay, sa langit. Sure po yun. No? Sure. Tanungin nyo nga po, ang sino man pong kakilala ninyo na nagtuturo din ng salita ng Diyos, katulad ko. Kung yao'y ministro, tanungin nyo po, nakakatiyak po ba kayo, ministro, na pag kayo po'y bawian ng buhay, sa langit kayo tutungo? 100%. Okay? Kung yun pong kakilala nyo ay pare, tanungin po ninyo. Kaibigan nyo ata, madre, tanungin po ninyo. Nakakatiyak po ba kayo, father? Nakakatiyak po ba kayo, sister? No? Na pag kayo bawian ng buhay, 100% sa langit kayo tutungo. Nagtatanong lamang po. No? Na walang galang na po. Okay? Number 3, the promised king and his kingdom to the nation of Israel. Number 4, the cross of Christ was not part of the kingdom message. Number 5, the resurrection of Christ was not part of the kingdom message. Number 6, enduring to the end is required for salvation. Ano po? Ngayon, tingnan niyo po ito. Acts chapter 2. Okay? Sa Acts chapter 2, mga kapatid, share ko lang po ito sa inyo. Ewan ko kung maganda ito. Nakikita ba? Ay, hindi. Ano bang gagawin ko para makita nila ito? Tanggalin ko yung ayan na. Duplicate. Yun. Okay. Hoy, hindi makita. Ha? Kayo na lang. Sige, pakita nyo nga.
Ito po papakita ko sa inyo, Acts chapter 2, verse 41. Okay? Acts chapter 2, verse 41. Makikita po ninyo, ito ho ay na-save. Ito yung unang mensahe ni Pedro na meron pong 3,000 na na-save at nagpabautismo. Ang sabi rito, Acts chapter 2, verse 41, Then they that gladly receive His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Okay? Now, bakit ko po pinakita yan sa inyo? Dahil po, nag-message dyan, nag-preach dyan si Apostle Peter. Ito po yung kauna-unahang mensahe ni Apostle Peter na 3,000 po ang nasave. Pero tingnan nyo ha, babasahin ko po yung mensahe niya. At tingnan nyo po, kung ipipreach niyo po yung mensahe niya sa panahon natin, ay palagay ko, ni isda, walang masasave eh. Tingnan nyo po, babasahin ko. Simula natin rito sa verse 14. Acts chapter 2, verse 14. Ito yung mensahe ni Pedro sa Pentecost. Okay? Nakita nyo? But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, ito yung mensahe. Ang mensahe, Ye men of Judea, and all that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these men are not drunken, as ye suppose, seeing it is but third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Verse 18, And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord. And it shall come to pass, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Him being delivered by the determinate counsel of the knowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead
and buried. And his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Seeing this before, and spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. This Jesus hath God raised up, wherefore we all are witnesses. Therefore, being on the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this which ye now see and hear. For David is not ascended into heavens, but he saith himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, until I make thy foes thy footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Yan po yung mensahe. Alam niyo po, kung gayahin niyo yung mensahe ni Pedro at gayahin natin ngayon, wala magpapabautismo eh. Wala masasave eh. Ba't ganon? Kasi yung kanyang gospel din naman yun eh. Pero iba sa the gospel of the grace of God. Ano po? Iba sa the gospel of the kingdom. Kaya mga kapatid, sige nga, kung ipinanganak ka, kung ikaw ay anak ni Adan, halimbawa lang, ikaw ay anak ni Adan, at matapat ka sa Panginoon, no? Nung kapanahunan niya, ipinanganak ka, para maligtas, gamitin mo nga ang Roman road para maligtas. Wala masasave. Ibang gospel kasi. Okay? O sige nga, kung ikaw po ay ipinanganak sa panahon ni Moses, susunod ka sa batas, sa panahon ng mga kings, paano maligtas sila? Ay, ganito lang maligtas, sabihin mo. No, yumuko ka, magsisi ka sa kasalanan, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Iba ang kaligtasan po nila, ang mensahe ng kaligtasan. Sa atin lang yon sa church age. Naunawaan niyo po? Pagdating sa tribulation period, gamitin mo nga Roman road. Wala maliligtas. Hindi yun eh. Hindi ganon ang pag-akay ng kaluluwa. Lalo na sa millennial kingdom. Ano ho? Kasi nandun na si Kristo. Nakikita na si Kristo Jesus. Sa millennial kingdom, hari ang ating pong Panginoon. Ang ating pong headquarters ay doon sa Jerusalem. Okay? Nandoon siya. Nakaupo sa trono at tayo din. No? Nakaupo din po tayo sa trono. Meron ho tayong corona. We reign with Christ. Anong gagawin natin? Mag-soul winning tayo doon sa pamamagitan ng soul winning na ginagamit natin ngayon, church age? Ay, hindi. Kaya napakahalaga na marunong tayo ng pagkabahabahagi ng salita ng Diyos. Dispensationalist po kasi tayo. Yun ang nakita natin sa salita ng Diyos. Anong sunod rito? Verse 37. Acts chapter 2, verse 27. When they heard this, nung napakinggan nila, they were pricked in their heart. Bihira. Grabing conviction. And said unto Peter and to the rest of the apostles, Men, brethren, what shall we do? Ano gagawin namin? Convicted sila. Verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Nung panahon ni Pedro. Repent, kaya
Yung ibang mga relihiyon, para tunay kang maligtas, dapat mag-repent ka, magpabautismo. Pag hindi ka mabautismo, hindi ka ligtas. Mali. Pastor, yun ang sabi dyan Dispensation po, dispensation. Ilagay natin yan sa tamang tao, sa tamang grupo ng tao, sa tamang kapanahunan. Hindi sa panahon natin ngayon gagamitin yan. Acts chapter 2 verse 38. Gamitin mo nga yan sa millennium. And Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan pa lang po, hindi mo magagamit sa millennium. Hindi mo rin yan magagamit sa tribulation period. Pero nung panahon ni Apostle Peter, ano nangyari? Verse 39, For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Verse 40, And with many other words, did he testify and exhort, and saying, Save yourselves from this untoward generation. Verse 42, Then they that gladly receive his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Nakita niyo po ang kahalagahan ng rightly dividing the word of truth. Sa ating pong mga kapatiran, patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang. Amen? Pahayag tayo ng salita ng Diyos dahil ang kaligtasan po sa panahon natin ngayon, simple. Madali lang. Pinadali ni Kristo Jesus. Kaya, akayin yung tanggapin si Jesus. Hindi naman, ang Panginoon naman magpapaliwanag Ang Banal na Espiritu naman magbibigay ng kapaliwanagan. I-offer mo lang kaligtasan. Gusto mong tanggapin si Jesus? Hayaan natin ang Panginoon ang siyang magbigay sa Kanya ng kaunawaan. Okay? Ngayon, tinanggap mo, huwag mong kalimutan ng araw na ito. Tinanggap mo si Kristo Jesus sa araw na ito, ikaw ay born again. Sinilang muli. Yan ang spiritual birthday mo. Okay? Ikaw, ano spiritual birthday mo? Ano spiritual birthday mo? Ano spiritual birthday mo? Yan. Pag pinaniniwalaan nila yan by faith, nagsisisil sa kanilang kasalanan, saved na sila, meron na silang buhay na wala hanggan, born again sila, pananampalataya. Magugulat sila, talaga ang kaligtasan ay libre at simple. Pinaging madali ng ating pong Panginoon. Pero hindi sa Panginoon. Mahirap sa Panginoon yun Yung mag-condensate ka, mahirap yun. Pero sa atin, madali lang. Kaya, wag na tayo magreklamo, mga kapatid. Kung tayo po nahirapan sa ating soul winning, nahirapan sa pag-imbita, hindi ho yan mahirap. Ang mahirap, pag nandoon na sa tribulation period, yun ang grabing hirap na hindi mararanasan ng sino man. Hayaan na natin itong konting hirap na ito na ating nararanasan sa Panginoon ay gawin natin papuri sa Kanya. Yung hirap magbigay ng tithes, yan na natin yan. Maging maluwag na ang ating puso sa pagkakaloob ng ating pong offering sa Diyos. Yung hirap kuno na magbigay ng ating first fruit offerings. Nagtanong ako sa Pag-ibig, kung magkano pwede kong i-loan sa Pag-ibig. Sabi ng Pag-ibig sa akin, pwede ako mag-loan ng 44,000. Sabi ko, malaki-laki pala. Ay, pwede ko nang lakihan yung ating first fruit sa susunod na taon. Withdraw ko. Kasi yun pa pwede kong gawin Kung wala akong pang first fruit offering, SSS. Kung walang pang first fruit offering, ngayon, Pag-ibig. Ngayon, hindi pa ako nagkakapag-loan sa Pag-ibig. Kung sakali, first time, at up to 40,000, pwede ako mag-loan. Maximum. Mga kapatid, may paraan.
Kung isa-puso ho natin ang paglilingkod sa Panginoon, kung isa-puso ho natin ang pagkakaloob natin ng ating first fruit offering, hindi ho natin ito titingnan na parusa sa atin. Ito'y titingnan natin bilang papuri sa Diyos. Kung nasabi ko, kasi wala po, kasi pastor, hindi mo napaghandaan. Isang taon, hindi mo napaghandaan, pagkukulang natin. Okay? Hindi naman tayo pinabayaan ng ating Diyos. Buti nga, wala tayo sa ospital. Buti nga ngayon, wala tayong bayarin. Ano ho? Na napakalaking. Isang kasamahan ho namin ngayon sa OCC ay namatay sa COVID. Isipin mo. Tapos iiwan ka ng pagkatakot-takot na salapi, na utang sa ospital. 700,000, 1 million. Pasalamat tayo mga kapatid. No? Kaya kung may sakit ang ating po mga anak, idulog sa Panginoon. Panahon para manalangin. Wala man sakit ang ating pong mga mahal sa buhay, dumulog sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Maglaan ng oras sa Diyos. Okay? Magsakripisyo. Sa ngayon, hindi pa masyadong, wala pa ang dyablo, kaya hindi pa very strong ang delusion ng dyablo sa atin. Pero darating din ang time, mga kapatid. No? Kahit sabi nga, even the elect, kahit po tayo mga saved at ligtas, masisinsay. Tandaan niyo po yan. Bakit nasinsay? Even the elect will be deceived. Bakit na-deceive? Bakit nasinsay? Kulang ng kaalaman, kulang ng karunungan, kulang ng salita ng Diyos sa ating puso. Kulang ng pagsunod sa Diyos. Kulang ng pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kulang ng pagtiwala sa Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa hapon pong ito. Patibayin niyo po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang aming karunungan, ang aming kaalaman, ang aming kaunawaan sa inyong salita ay lalo pang lumago. Tumibay. Itong wisdom, knowledge, and understanding namin na pinagkakaloob po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa mga karunungan, katotohanan na amin pong napapakinggan at nauunawaan. Dalangin namin na gamitin niyo po kami, Panginoon, para sa iba. Maakay sila. At yung mabuting patutuo namin, ito'y maging sanhi ng kanilang pagpuri sa aming pong Diyos, Ama, sa langit. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, ang aming pong offering sa hapon pong ito. At salamat po sa mga pagtitiwala ng aming mga kapatiran at sa pagkakaloob po sa inyo, na hindi ito tinitingnang kawalan, kundi ito'y papuri sa inyo, O Diyos. Ama, ibinabalik namin ang lahat sa inyong kapurihan, ang lahat na naging kaganapan sa maghapon pong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga pag-uusap-usap na at pag-meeting-meeting ng mga kapatiran, maging po patungkol sa anniversary ho namin sa darating na December. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon. Maging ang aming po mga magulang at ang mga kapatiran namin na walang pang-asawa, Panginoon, sumali sila doon po sa Lighthouse Youth Convention 2021, O Diyos. Tulungan niyo po kami mga magulang na mahikayat at mailagay namin sa tamang kinabukasan ang aming pong mga anak sa pamagitan ng iyong salita. Kayo rin po ang mag-supply
ng pangangailangan finansyal sa mga kapatiran, maging sa amin pong eklesiya, Panginoon. Kayo rin po, Ama, ang magkaloob ng kagalingan sa mga sandali pong ito, O Diyos. By faith, kayo magkaloob ng kagalingan sa aming pong mga anak at mga mahal sa buhay, kapatiran na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Huwag niyo pong pahintulutan, Ama, na sa pamagitan po niyan ay manghina ang aming pong pananampalataya. Sa halip ay magpanalinginan kami sa isa't isa. Gamitin niyo po ang gamot na kanilang mga iniinom, ang doktor na mga tumitingin sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.